Hello, this is Jaja again and again. Para din sa mga nagtatanong nga pala, pwede daw bang gamitin si Bioplastcha pagkatapos daw nilang mag-reband gamit yung Valutano 3-in-1 Collagen Rebanding Cream? Yes po, yes na yes. Ayan, gumawa ako ng video na eto na nga, gagamitin ko na pang-reband is yung Valutano 3-in-1 Collagen Rebanding. Then pagkatapos ko siyang na-reband gamit yung Valutano nga na yan, gamit ko naman sa kanya na treatment ay yung Bioplastcha, yung Capillar Bioplastcha ng NNN Pro. So ayun na nga, natapos ko na siyang i-process. Dito sa part na to, nagbo-blower na ako ng after process ko ng rebanding. So hindi pa to na-iron. Sa madalit salita, magpapatuyo pa lang ako bago pa lang to i-iron para po malinaw. Pero na-process ko na siya ng 3-in-1 rebanding cream ng Valutano. So ayan, para mas makita po ninyo ng maayos, mas makita nyong mabuti na ito na kaagad yung effect niya. Dahil yung hair na ginawa ko dito, hindi naman siya totally grabe ang pagkakulot. Yung kulot ng hair niya is nasa loob. Yung ibabaw, akala nyo straight siya pero ang dami niyang flyaways. Tangled yung hair niya sa ibabaw, then nasa loob po pag pinuklat mo, tiningnan mo, chinek mo sa loob, nasa loob yung kulot. So ayan na, napatuyo ko na siya. Kailangan patuyuin niyo po siyang mabuti para pag nag-iron kayo, yung client nyo hindi sobrang napapaso or naiinitan. Kapag nag-iron kasi kayo, yung pinaka moist or yung singaw nung pagkabasa niya, pag nasayaran siya ng iron, sumisingaw dun sa may anik niya, naiinitan talaga sila pagka ganon. Tsaka sobrang usok. Kaya mas maganda 100% siyang dry. So yun na nga pala, sa pag-iron, papakita ko po sa inyo kung paano ako mag-iron. Ganito din siya na lagi akong naka 90 degree pag ako ay nag-iron. Kasi mas gusto ko yung hindi siya nagkakaroon ng masyadong flat na parang ipit na mapuputol doon sa demarcation niya once na tumubo na yung hair at humaba na. Kaya ganyan ginagawa ko. At the same time, volumize kasi siya. Dahil kalimitan po kasi karamihan doon sa mga naging client ko, ayaw talaga nila yung sobrang flat na parang nakadikit na sa face nila, lalo na kung ang shape ng face ng client natin is bilugan or malapad. Hindi siya magandang tingnan. So mas sinasuggest ko po doon sa may mga gusto lang naman, hindi ko po sinabi na sundin nyo ito, nasa inyo pa rin po yan. Ako pinapakita ko lang kung paano ko siyang ginawa, paano yung pamamaraan ko sa pag-iron. Nasa inyo po yan kung okay ba sa inyo or hindi. So ayan, ganyan ako mag-iron sa totoo lang. Kasi mas gusto ko yung parang natural siya, natural straight. Hindi siya yung parang sabi nga nila para daw tabla na halos ayaw nang gumalaw, lalo na kung malapad yung mukha ng client natin. So ito na nga, nag-iron na ako dito. Gamit kong iron dito, yun din pong iron ng Valutano, yung Liscio Slim. Kasi gusto ko siyang ginagamit sa totoo lang dahil ang smooth niyang gamitin, ang ganda ng plate niya. At ayan na nga, sa pag-iron po kasi ayan, nakikita niya, talagang pinakita ko po siya dito ng hindi ko muna siya kinat kaagad para mas makita niyo po. Tsaka isa pa nga pala guys, sa pag-process kasi ng gamot sa pagre-reband, sa totoo lang, hindi naman kailangan na ipit na halos bumaligtad na yung client natin sa kakahila natin ng sobra-sobra. Tapos, ayun na nga. Kasi, ang pag-process po sa rebanding, dapat sa medicine pa lang, kailangan make sure na talaga na maganda yung pagka-process. Kahit na po gaano nyo yan i-iron. Yung ginagawa ng iba na sobra todo iron. Tapos pag nagwash, sabihin, bakit ganon? Ganda naman yan nung in-iron ko, pero bakit after wash, ang pangit? Sure po ba tayo na maganda yung pagka-process natin ng gamot? Doon na po nagkakatalo, diba? Kaya nagkakaroon ng back job kasi hilaw nga yung pagka-process ng straightening pa lang. Sa straightening pa lang, yun palang medicine. Hindi na siya okay. Tapos bubugbugin natin ng pagplansya. Ano ang resulta? Diba? Sunog sa plansya, pero ang totoo, hilaw siya sa pagka-process sa gamot. Kaya dapat package yan. I-process natin siyang mabuti, make sure talaga na maganda yung pagka-process nyo ng gamot kasi alam ng mga stylist talaga yan. Pag okay talaga yung ginawa nila. Dahil
After niyang ma-process dun sa straightening na yon, na gamot na gagamitin niya, kung ano man yung gagamitin niya, pag in-iron po natin yan, hindi tayo ganun hirap na hirap mag-iron. Smooth na kaagad siya, sumusunod siya ng mas madali. Alam niyo po yan. Pero na lang po dun sa talagang hindi kabisado na hula-hula, minsan oorasan nila, hindi naman nag-check ng hair, di ba? Hindi po importante na sa oras ka lang basta tumitingin. Kailangan nag-i-strand test tayo. Palagi, lagi nyo pong tatandaan yun. Palagi nyong i-check yung hair na ginagawa nyo. Hindi kayo magbabase sa oras lang. Doon po kayo sa hair mismo, titingin. Mag-check po tayo palagi. Yun lang po yung ma-advise ko. Yan na nga po, ina-iron ko siya. Ayan, di ba? Makikita nyo na hindi siya nagkakaroon ng bakas na parang ipit na ipit doon sa mismong malapit siya sa roots mismo. Kasi naka 90 degree po siya. Para lang siyang natural straight pag ginawa natin. Pag after niyang ma-process, ayan na nga po, makikita niyo yung resulta nito na ito na po yung final ng after ko siyang na-ribbon, and then ginamitan ko po siya ng straightening treatment ng NNN Pro. Naka-Pillar Bioplast siya. Makikita niyo po yung pagka-kintab at saka sobrang ano niya, makikita niyo parang natural lang yung bagsak niya talaga. Ang smooth niya. Ganyan siya kaganda, guys. Ito po pala, sabihin ko po sa inyong lahat. Itong hair ng client ko na to, winash ko na din po siya. Sa totoo lang po, hindi po ito kasinungalingan na. Same day wash po ito. After ko siyang ma-process, tin-treatment ko siya. Tapos, nag-wash na rin po kami. Pero syempre, papalamigin nyo naman muna. Hindi nyo naman siya iwawash ng after iron, iwawash muna siya kaagad. Syempre, papalamigin nyo muna siya. Tapos pag okay na, iwawash nyo. Para kasi mas makita rin natin or maipakita ko rin po sa inyong lahat na ito yung resulta ng same day wash na hindi na po natin kailangan na maghintay ng 3 days. May mga client kasi na hindi makatiis kahit na dekada na silang nagpapaayos ng hair, sasabihin nila hindi sila makatiis talaga ng ganong katagal di maliligo. So para sa kanila po ito, di ba?